So tag-ulan na naman, nag-uso na naman ng baha sa Pilipinas. So kung pinapanood mo itong video na to, malamang meron ka rin experience sa lumusong sa baha gamit yung iyong sasakyan. So first of all, ang payo ko lang, hanggat maiiwasan lumusong sa baha, by all means, iwasan nyo. So ang pag-drive sa baha should be the last resort. So yung wala na talaga ibang option kundi idaan yung sasakyan sa baha. Pero kailangan din alam nyo yung capability ng sasakyan nyo kung gaano kalalim. So mahalaga na alam nyo kung gaano kalalim yung dadaanan yung baha. At the same time, kailangan din alam nyo yung maximum wading depth ng yung sasakyan. So pag lulusong ka sa baha, karamihan nakikita natin humahataw sa baha, binibilisan, thinking na mas makakabuting bilisan sa baha. Mali yun. So paglusong sa baha, ang mahalaga is alam mo yung tamang speed. So para mo malaman kung ano yung proper speed paglusong sa baha, titignan mo yung bow wave sa harap. So pag andar mo sa baha, may makikita kang bow wave. Yan yung alon na nasa harap ng kotse mo. So wag yung o-overtaken yung bow wave. So hanggat yung bow wave na yun is nasa harapan ng sasakyan mo, nakikita mo siya, sinusundan mo yung speed ng bow wave mo, safe ang sasakyan mo. Or nandun ka sa pinaka optimum speed ng paglusong sa baha. Ayan, gaya niyan. Dahil yung bow wave mas mataas siya sa normal level ng baha. Pero sa likod ng bow wave, a few meters or a few feet behind ng bow wave, mas mababa ang level ng tubig. So dito mo ngayon ipupwesto yung pinakamahalagang parte ng sasakyan mo pag lumulusong sa baha, which is yung engine or yung engine intake. So this will increase your chances na hindi tumirik sa baha. So tandaan yung bow wave. So wag yung overtake ng inyong bow wave.